Good day, everyone. In this presentation, we'll explore the four main types of e-commerce models: B2B, B2C, C2C, and C2B. Each model shows how businesses and consumers connect online in different ways. We'll also share real examples and local scenarios from Palawan to show how e-commerce helps people and communities grow through digital trade. So the first one is B2B, which or business to business. So business to business is the model happens when one business sells product or services to another business, not directly to consumer. So yung business to business, hindi siya direct sa consumer na ibibenta, which is sa another business siya or sa another wholesaler. So, ang example nito is Metromart business. Nagpo-provide sila ng grocery and deliveries. Tapos, dinideliver nila sa may offices or restaurants or store. And the second one, the example of business to business is the Globe business, which is nagpo-provide siya sa, hindi siya nagpo-provide sa consumer, which is sa lahat ng tao. Nagpo-provide siya ng connection, network. And yun ang dalawang example ng business to business. Why they fit the Metromart business and the Globe business? Nag-fit sila because they provide sa mga business na mga kailangan nila, which is yun nga yung Metromart business, nag-provide siya ng grocery sa restaurant. Tapos yung Globe business naman, nag-provide siya ng internet sa restaurant. So, Metromart delivers na in bulto, while yung Globe naman, tool siya to communicate for the company operation. B2C or business to consumer. This model is when a business sells goods or services directly to individual customers. Ito po, kung kanina po is B2B, ito naman po is B2C, which is business to consumer. It's when a business sells something directly to you. Ikaw na consumer. Example po ito is yung Grab Food Philippines, delivers food directly from restaurants to consumer. Yung B po dito is yung Grab Food platform and yung restaurant na nagluluto ng food. And yung C naman po dito is yung ikaw na nag-order ng pagkain or yung consumer. Fit po siya sa B2C kasi po, pag in-open po yung app, nag-order ka ng food and hinatid sa'yo ng rider yung in-order mo directly, ano na po siya, pasok na po siya sa B2C kasi walang ibang kumpanya na bumili muna bago mo binili. Then, yung Zalora Philippines naman, sells fashion items directly to online shoppers. Directly din po rin ang binibenta sa mga consumer. Kaya po yung Grab Food and Zalora po is, kinoconnect niyo po yung business straight sa mga consumer, and yung both Grab Food and Zalora po is fit din dito dahil kina-cut out po nila yung middleman or yung like another store or distributor and make a simple direct connection. Pinapadali nila para sa customer to order online and mag-receive ng products directly. B2C, consumer to consumer. Ito ay model kung saan ang mga tao ay nagbibenta o nagpipili ng produkto or services individual, madalas ginagamit sa online platforms. For example, is yung OLX. OLX Philippines. Ngayon ay part na siya ng parcel. Pinapayagan ng mga individuals na nagbinta sa kanilang second-hand goods at goods sa ibang tao. Next is yung Shopee Live Sellers. Ginagamit ang
Minagamit ang mga user like pictures para ibenta kanilang mga pre-love, handmade items sa iba pang software Shopee user katulad ng live selling na ginagawa natin ngayon na para ibenta yung mga on hands like for example is yung mga clothes or mga sapatos, mga gamit sa bahay ganun. So next naman po is C2B or consumer to business. So yung model po na to, so meron pong individual na mga tao na nag-offer sila ng mga products or services sa isang or sa mga businesses na nangangailangan ng kanilang products. So yung great example po nito is yung sa 99 Designs freelancers. So galing din po sila dito sa Pilipinas. Mga Filipino designers po sila na nag-offer ng kanilang mga work globally sa iba't ibang kumpanya. So next example naman po is influencers ng TikTok. So yung mga influencers naman po na ito ay nagpo-promote po sila ng mga brands or mga products kapalit po ng payment or minsan kapalit po ng sponsorship. So bakit po sila magkatugma sa isa't isa or why they fit? So kasi yung both examples po, yung mga individuals na yon, nagpo-provide po sila ng value dun sa mga companies. So either through creative services or by promoting their products online. Palawan Harvest Facilitator. Sa Puerto Princesa may isang lokal na negosyo na tinatawag na Isla Fresh Seafood Supply na bumibili ng isda, alimango at pusit mula sa maliliit na mga isda tulad ni Bal Angelo, Purpose sa Borland of Nam. Gumagamit sila ng online ordering system upang magbenta at magatid ng maraming seafood sa mga restaurant at hotel sa paligid ng Palawan at maging sa mamimili ng Maynila. Dahil dito, nagiging mas madali para sa mga lokal na mangingisda na maibenta ang kanilang huli. At para naman sa mga negosyo na makukuha sariwang seafood nang hindi dumaraan sa middleman o tagapamagitan. So the scenario of B2C, which is the business to consumer. A young entrepreneur from Rojas, Palawan makes handmade organic soap using coconut oil and honey from their family's farm. They promote their products through Facebook and Shopee, offering free delivery within Palawan. Many customers from Corot and El Nido order their soaps for personal use and as souvenirs. Maria managed all sales directly from her small home-based shop. Consumer-to-consumer scenario. A college student from Brock Point sells his pre-loved clothes and phone accessories on Facebook Marketplace. He also trades items with other students nearby. By doing this, he earns extra money for school expenses while helping others find affordable second-hand items without having to go to the city. Local influencer promotes tourism. Si Christine Armenta, isang local content creator from Abordan, Palawan, ay mahilig mag-vlog tungkol sa mga beaches at restaurant sa kanilang lugar. Dahil sa mabilis na pagdami ng followers niya sa TikTok, napansin siya ng isang resort sa Puerto Princesa na ino-operan siya na i-promote ang kanilang new beaches, front cottage, kapalit ng bayad at free stay. Gumawa si Christine ng creative video tour na nagpapakita ng ganda ng resort. At dahil dito, mas dumami ang tourist at tumaas ang online visibility ng business. So, in conclusion po,
So, based sa case study po na ginawa namin, malinaw po na ipinapakita ng mga halimbawa at sitwasyon na tinatalakay kung gaano kalaki yung ginagampan ng papel ng e-commerce sa pag-unlad ng mga negosyo at kabuhayan po ng mga palawenyo. So, hindi lang po sa mga palawenyo, kundi po sa ibang lugar din. So, yung apat po na modelo ng e-commerce, which is yung B2B or business to business, B2C or business to consumer, C2C, consumer to consumer, at C2B, consumer to business, ay nagpapakita po ng iba't ibang paraan kung paano nagkakaroon ng connection yung mga negosyo, mamimili, at mga individual. So, sa tulong po yan ng teknolohiya or internet. So, sa B2B model po, gaya po ng Palawan Harvest City, to tables. So, pinapakita po kung gaano nakakatulong yung ugnayan ng mga lokal na negosyo sa pagpapalago ng mga produksyon at distribution. So, yung mga mangingisda po, as supplier mula sa mga bayan tulad ng Aborlan at Nara, so nagkakaroon po sila ng mas maayos na kita dahil direkta po yung kanilang pakikipagtransaksyon sa mga hotels and restaurants. So, kaya po nababawasan yung mga middlemen at natitiyak po na kalidad ng mga produkto, mga fresh pa. So, samantala po sa B2C, business to consumer model po, ay katulad po ng Sunkiss Soaps online shop na in-example po namin kanina, nakikita po natin kung paano yung mga maliliit na negosyante ay nagagamit po yung kanilang mga social media at online platforms upang direktang maabot yung mga mamimili. So, sa ganitong paraan po ay napapalawak po nila yung kanilang mga target market, at nagkakaroon po sila ng mga karagdagang kabuhayan kahit na nasa probinsya lamang po sila. So, next po naman is yung sa C2C or consumer to consumer model. So, gaya po lang sa example namin kayo, which is yung student seller from Brooks Point. So, nagpapakita po doon na kapangyarihan ng mga ordinaryong mamamayan na makilahok sa mga digital economy sa pamamagitan po ng pagbebenta ng mga pre-lab items o pakikipagpalitan po ng mga gamit online. So, tutulungan po ng mga estudyante at individual yung kanilang mga sarili, pati na rin po yung sa mga communities o pamamagitan po ng practical or abot-kayang pakikipag-transaction. So, samantala po, yung lastly is yung C2B model or consumer to business. Tulad po ng example namin kayo nga yung local influencer promotes tourism. So, patunay po na maging ang mga content creator at influencer ay may malaking ambag po sa pagpapasigla ng turismo at pagpapaunlad po ng mga lokal na negosyo. So, sa pamagitan po ng kanilang mga online platforms, nagkakaroon po ng mas malawak na exposure yung mga resort, mga restaurants, at iba pa mong mga negosyo. So, kaya mas nadaragdagan po yung mga turistang buong bisita sa Palawan. So, sa kabuuan po, pinapakita po ng lahat ng modelong ito na ang e-commerce po ay hindi lamang para sa mga malalaking negosyo, no? Kundi din para rin po sa mga individual at maliliit na negosyante. So, sa tulong po ng technology at mga online platforms, naging mas madali po yung at mas mabilis yung mga pagpuproseso ng mga binibenta nating produkto, pati na rin po yung pagbibili, pagpopromote, or pagseservisyo. So, dahil dito, mas maraming opportunity po yung nabuksan para sa mga taga-Palawan makipagsabayan sa makabagong panahon or sa modern era. So, lastly po, sa huli, ang e-commerce po ay naging daan tungo sa pagpapalago ng lokal na ekonomiya or pagtataguyod po ng turismo at pagpapalakas po ng kabuhayan ng bawat mamamayan. So, yung mga halimbawa po mula sa Aborlan, Puerto Princesa, Rojas at Brooks Point. So, sila po yung nagpapatunay na kayang makasabay ng mga taga-Palawan sa digital world. So, at patuloy po nilang pinapatunayan na ang mga innovation, no, yung mga sipag at pagkakaisa ay susi po sa matagumpay na modernong business sa ating bansa. Yun lamang po. Maraming salamat.